Kumpiyansa ang kampo ni Vice President Sara Duterte na mapapanagot si Ramil Madriaga sa mga umano'y kasinungalingan laban sa bise kasunod ng isinambang kasong perjury. Posible rin umanong maapektuhan ang ilang impeachment complaint laban kay VP Sara kung ama ito ay nakabatay lamang sa affidavit ni Madriaga. Si Jason Rubrico sa report. Hindi raw papayag si Vice President Sara Duterte na manaig ang mga imbentong kwento at mga kasinungalingan. Kaya naman nagsampa siya ng kasong perjury laban kay Ramil Madriaga upang panagutin ito aniya sa kanyang panlilinlang sa publiko. Alam niyo po na kung may mga kasinungalingan. Nagsampa ng kasong perjury si Vice President Sara Duterte laban kay Ramil Madriaga dahil sa mga aligasyong nakapaloob sa affidavit nito laban sa bise. Sa pahayag ni VP Sara, binigyang diin niyang nakita ng publiko kung paano ginamit sa kaso sa International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga salaysay ng ilang testigo kabilang sina Arturo Las Cañas at Edgar Matubato na pinuna noon bilang mga gawa-gawang pahayag. Ayon sa kanya, kung naipaglaban at naaksyonan agad ang mga naturang alegasyon, hindi sana nagamit ang mga ito laban sa dating Pangulo. Sinabi rin ni VP Sara na tila ginamit din ang kaparehong taktika sa House of Representatives sa pamamagitan ni Madriaga na aniya'y biglang lumitaw bilang testigo sa impeachment laban sa kanya. Dahil dito, nagpa siya ang bise na magsampa ng perjury complaint laban kay Madriaga upang mapanagot ito sa mga umano'y kasinungalingan at upang hindi aniya magamit ang mga imbentong salaysay para linlangin ang publiko. Kabilang sa mga testigo ni VP Sara sa reklamo ang mga dating opisyal ng seguridad at iba pang individual na susuporta sa kanyang kaso. Ayon kay Attorney Paulo Panelo, legal counsel ni VP Sara, pinatutunayan sa complaint affidavit na walang personal o profesional na ugnayan sina VP Sara at Madriaga. Pinapatunayan dito sa complaint affidavit na hindi magkakilala si VP Sara at itong si Ramil Madriaga. Wala silang personal o professional na relasyon. At hindi rin totoo yung mga kwento ni Ramil Madriaga tungkol sa mga posisyon niya sa PSG, sa VP-SPG, sa DepEd at sa OVP. Kaya imposible yung pinaparatang niya laban kay VP Sara. Kumpiyansa rin ang kampo ni VP Sara na may sapat na batayan ang kaso upang makitaan ang probable cause at posibleng makamit ang conviction laban kay Madriaga. We are confident that this is more than sufficient to for the prosecutors to find probable cause and to determine that there is reasonable certainty of conviction. Giit pa ng abogado, maaaring maapektuhan ang ilang impeachment complaint laban kay VP Sara kung ang mga ito ay nakabatay lamang sa affidavit ni Madriaga. This is a perfect opportunity to show to the people how politically motivated these impeachment complaints are, because they are based on a worthless testimony from an untrustworthy source like Madriaga. It shows that the complainants and those pushing for the impeachment did not fact check or did a background check on Madriaga and his claims. Our guess is that this will shatter the impeachment complaints if they're relying on the Madriaga affidavit for merit. Samantala, nang tanungin kung napanood niya ang mga impeachment hearing laban sa kanya, ito ang naging sagot ni VP Sara. Marami akong ginagawa na trabaho, hindi yan yung prioridad ngayon ng Office of the Vice President. Mula dito sa Taguig City, para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.